Hello Aries, ito na yung reading mo for the week of November 23 to 30. Check na natin ano yung mga messages mga dapat mong malaman. So, kuha tayo ng mga cards. Thank you so much for dropping by, Aries. Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Kung matagal ka, thank you so much sa patuloy na pagsubaybay, support. Kung magugustuhan nyo to, makaka-relate kayo, don't forget to leave a heart, a like, a comment, pa-share na rin para makarating din po sa iba itong ating readings. Kuha tayo one card for the overall energy. Kuha tayong one card pagdating sa challenge. Kuha tayong one card pagdating sa blessing na marireceive mo. Kuha tayo ng one card pagdating sa finances. Kuha tayo ng one card pagdating sa family. Love. So, this is the overall energy, challenge, blessing, finances or career, love. Okay. So, we have here fear, tapos surrender, tapos concentration. Okay, mamaya to closing. Closing card natin yan. Ito yung overall energy mo with the 5 of Cups. Ang challenge mo, Page of Swords. Blessing mo is the 3 of Cups. Blessing or good stuff. This is money, career. Tapos ito naman yung love. Sa bottom ng deck mo, ito yung hidden or unexpected, no? Or the background energy. So, unahin na natin tong fear. So, itong week na to, it could be na meron kang mga fears, Aries. It could be na mahihirapan kang makausad, no? Your fears are keeping you from moving forward into life that you deserve. So, kailangan mong i-conquer yung fears mo. Yun yung indication nitong card na ito, Aries. Face your fears, conquer your fears. Ito yung mga unnecessary fears, eh. Meron talaga mga times na nakakatakot, pero minsan parang mapapangunahan ka ng takot. Ito yun. Yung kinakain ka nun, yun yung pinaka-blockage para sa'yo para umangat ka, maka-move forward ka. Okay? So, something na dapat mong baguhin, ayusin, and surrender. By the way, may mga numbers dito. Number 37, number 48, bala na. May number 3 din. May mga dapat ka ring i-surrender. Itong week na ito, may surrendering na magaganap. Ano man itong pagle-let go na to, bibitiwan mo na, i-close mo na tong chapter na to, or it could be na may mga kailangan kang i-surrender sa sarili mo, sa situation mo.
kailangan na magpaalam dito, kailangan ng tanggalin, kailangan ng baguhin, kailangan ng i-close yung chapter na yun, patawarin, whatever. Basta any, anumang form of surrendering yan, in general. Tapos, meron ka rin card of concentration. So, may Gemini energy dito, by the way. May mga water, Cancer, Scorpio, Pisces, specific si Cancer. Pero pwede ring may strong energy ng Gemini or fire. So, nakikita ko kailangan mong mag-concentrate on something. Ewan ko, it could be na meron kang something na pagbubuhusan mo talaga ng time, energy mo this week. Kasi nandun yung full concentration mo eh. Kung ano man itong bagay na ito eh. It could be na may kinalaman sa work, it could be na may kinalaman sa growth mo, it could be na may kinalaman sa mga improvements, etc. Okay, basta mukhang magko-concentrate ka sa isang matter, sa isang bagay or situation this week. And when it comes to overall energy, may mga regrets ka dito. Could be, merong mga pagkabigo rito, may loss. Kasi ito ay card ng panghihinayang, regret eh. Meron sigurong mga bagay na mahihirapan kang i-let go. Ayun na nga yun. Pero whether you like it or not, may pagsusurrender talaga. Ito na yun. Overall energy mo, ganun din. Kasi wala na to eh. Base dito sa iyong 5 of Cups, wala na to, tapos na to, natapon na, gone na, hindi na siya babalik, o hindi mo na mababago siguro, hindi mo na ma-retrieve. So, ang best thing to do is to surrender. Release, accept, and move forward na lang. Diba? Kasi nga yan, no, remember, may lumilitaw dito something, sinasabi na merong something na i-prevent para makapag-move forward ka. And yun yung fear mo. So, itong mga tatlong cards na to ay magkaka-relate. Ito yung overall energy mo. By the way. So, kailangan mo nang tanggapin yan. Kahit gaano ka nangihinayang dyan, kahit gaano kasakit sa'yo, kahit gaano kahirap. Accept mo na yung loss na yan. Surrender whatever itong kailangan mo i-surrender and move forward. Acceptance to and moving forward eh. So, when it comes to challenge naman, you have the Page of Swords. Sa tingin ko, parang ang challenge mo rito is meron ditong something na nahihirapan kang maunawaan. Matutunan. Ayan. Or it could be another challenge for you is nahihirapan kang, malaman yung truth, nahihirapan kang mahanap yung mga answers. Or it could be, pwedeng ang challenge mo is nahihirapan ka kasi you lack knowledge, you lack experience. Or, yun, dito, pagdating dito sa situation na to or bagay na to. So, pwedeng yun yung blockage challenge for you. And the blessing na marireceive mo is the blessing of friendship. The blessing of those people na nakapalibot sa'yo, na nagmamahal sa'yo, sumusuporta sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, whether ito ay blood or mga kaibigan, kahit hindi mo kaano-ano, kung sino man tong mga tao na to, na nandyan sila sa'yo, sa paligid mo, sa tabi mo, sa likod mo, para alalayan ka, i-cheer up ka, pumalakpak sa every achievement na nagagawa mo, maliit man yan, malaki. So, nakikita ko may support system. Whether ito ay mga tao or yung mga angels mo, yung divine, na ikaw ay suportado. Okay, so yun yung pinaka-blessing mo for this week. Now, moving on to your financial or career, kabuhayan mo, you have the Chariot reversed. I think ito ay something na related sa paggawa mo ng decision. May kinalaman to sa paggawa mo ng decision.
May kinalaman ito sa ano mo, sa kung alin yung pipiliin mong path. May kinalaman ito sa kung ano yung, ay kung gaano ka determined para ma-reach yung goal mo. Kasi I believe itong chariot ay may kinalaman sa ano specific goal or destination yan. It could be na merong hesitation since this is in reversed position. Nagkakaroon ka ba ng pag-aalinlangan pagdating dito sa iyong goal na related sa pera, business, career mo? Nag-aalinlangan ka bang ituloy? Nag-aalinlangan ka bang mag-travel? Oh, in terms of traveling, maaaring this is an indication na hindi pa sa ngayon makakapag-travel. Okay? So, yan. Sa tingin ko lang, if ever na may mga goals ka, or specific yung traveling, tingin ko, hindi mo pa ma-achieve yung mga yan. Hindi mo pa mararating yung gusto mong marating dito sa chariot na yan. And when it comes to sa love life. Sa love life naman, you have the Ten of Wands. This is unoppressing energy. Sa tingin ko, itong week na ito is magiging challenging, magiging mabigat para sa iyo. Pagdating dito sa connection mo, sa relationship mo or marriage mo, ano man ang connection mo with this person. Pwedeng magkakaroon kayo ng mabigat na problema since ito is meron kayo nalaman sa mga burdens eh. So yan, pwedeng may mga overwhelming feelings, pwedeng pressure, pwedeng stress, pwedeng energy na napapagod, nahihirapan. Pagdating dito sa person mo, sa inyong dalawa. So, expect mo na yung mga challenges na yan. Pero, oo, parang meron something dito na nakaka-pressure, nakaka-stress. Either sa iyo or sa kanya or pareho sa inyong dalawa. Okay? So, sa tingin ko maraming sa tingin ko need ng patience. Need pa ng dagdagan yung patience. Pag-unawa sa isa't isa. Or parang kailangan mag-release ng burdens, like kailangan maglabas ng sama ng loob. Pwedeng pagsasabi either sa isa't isa or magre-release kayo ng mga tension, sama ng loob through other people, like maghihinga ka ng sama ng loob, parang gano'n. Okay? Pero definitely meron something na mabigat. Okay, baka magkaroon kayo ng mabigat na problema this week regarding relationship. And what you don't see coming or sa hidden, unexpected, you have the Eight of Cups reversed. So, ito ay card na nagsasabi na yes, meron something dito related sa pag-alis na hindi mo na matutuloy yung pag-alis. Or something na hindi na itutuloy yung plano eh. Or it could be na hindi basta-basta ganun kadaling talikuran. Iwan. Kasi may pagwa-walkout, may pagtalikod dito. Pero parang hindi magawa. Nahihirapang umalis. Or this is a sign ng something na magbabalik. Whether tao itong magbabalik or whatever. Kasi pwede itong sign ng pakikipagsapalaran eh. Like, alis ka, maghanap ka ng something better, in general, kung ano man ito. Pero, parang may returning. So, ibig sabihin, pwedeng hindi naging successful yung pag-alis, kaya siguro bumabalik or ewan ko kung anong reason. So, para sa iyong closing message naman, meron ka ritong faith.
Oh, closing message na tayo. Faith. Let things unfold. There are no choices to make right now. No, there are higher forces at work manifesting what is to come. Have confidence in how things will turn out. It may not be as bad as it seems. Have faith in the higher spiritual power that will direct your life the way it is supposed to be. So, divine intervention, waiting period ng contemplation, hayaan mong mag-unfold yung mga bagay-bagay, isurrender. Ito yun eh, surrendering, ito yun eh. So, have faith ka lang, parang star card siya. Have faith, be still, trust the divine timing. Kasi, yung mga bagay-bagay, magto-turn out yun sa kung ano yung pinlano ni God para sa iyo. Hindi mo kailangang i-force, magmadali, mag-worry. Kailangan mo lang is to be still and have faith. So, yung pinaka-affirmation mo, I trust the universe or I trust God better. So, Godspeed. Take care, babush.